Dito muna tayo sa loob ng Enlightenment Facility kung saan ang isang mapangahas na plano ay kasalukuyang binabalatan sa harap ni Elder Yonsim. Hinarap ng Elder ang ating bida nang may bakas ng matinding pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Wika ni Elder Yonsim, gagamitin mo ang taktikang iyan para makarating sa Shanxi. May problema ba? Matikas na tanong ng ating bida na si Sorayang. Napakalupit na gulat ang rumesponde mula sa Elder. Wika ni Elder Yonsim, hindi, pero, well, parang may problema, pero hindi. Paano mo man lang naisip yun? Sa tingin ko ay hindi naman ito napaka-unique na ideya, kalmadong sagot ng ating bida. Dito na inilahad ni Sorayang ang kanyang dambuhalang taktika para makalusot sa teritoryo ng kalaban. Wika ng ating bida, ang pagpunta sa Shanxi ay simple. Maaari nating sabihin na ang anak ng Ice Palace ay lumilibot sa Zhongyuan habang magbabalat kayo kami bilang kanyang mga gwardya. Literal na napatigil si Elder Yonsim sa tindi ng narinig. Wika niya, unique nga ito. Sa tingin ko ay maaaring maging problema ito para sa dangal ng kulto. Ngunit binitawan ni Sorayang ang isang pilosopiya na yayanig sa tradisyon ng Meriam. Wika ng ating bida, ang dangal ay wala sa katayuan ng isa, kundi sa kanilang mga gawa at salita. Bumanat muli ang Elder para balaan ang ating bida tungkol sa panganib ng kanilang gagawin. Wika ni Elder Yonsim, natatanto mo ba na kung mahuli kayo, hindi lang ang kaligtasan mo ang nasa panganib, magiging isang malaking shock din ito sa demonic Meriam, hindi ba? Alam ko, tipid na sagot ni Sorayang habang nananatiling seryoso ang kanyang mga mata. Hindi pa rin tumitigil ang Elder sa pagpapakita ng kanyang pag-aalala. Sigaw niya, sigurado ka ba riyan? Maaapektuhan nito maging ang Demon Lord. Kahit na wala siyang pakialam, ang moral ng mga demonic martial artist ay magiging napakasama. Napaka-solid na paninindigan ang isinukli ng ating bida. Wika ni Sorayang, kung ganoon, hindi ba't ayos lang? Walang pakialam ang Demon Lord. Nakakuha na ako ng pahintulot at kailangan ko lang kumilos. Kailangan ko lang ng isang matibay na karwahe, kaya ako narito. Salamat sa iyong pag-aalala. Pero hindi mo na lugar ang magkomento sa usaping ito. Yanig ang buong pagkatao ni Elder Yonsim sa tindi ng diretsahang sagot ng bida. Napabuntong hininga ang matanda at winika, hindi ka talaga nagbago kahit konti. Bilang huling hirit, binitawan ng ating bida ang linyang nagpapatunay sa kanyang hindi matitinag na karakter, ganito na ako nung pinanganak. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang mapagpanggap na paglalakbay na yayanig sa buong Zhongyuan. Lumipat ang eksena sa loob ng quarter ng ating bida kung saan ang tensyon ay naghahalo sa pagitan ng paghahanda para sa isang dambuhalang misyon. Kasalukuyang umaarte si Sorayang na parang isang mangangalakal habang inilalatag ang mga gamit sa harap ni Yo Sandrine. Wika ng ating bida, tingnan natin. Ito ay tinatawag na Treasured Shadow Steel Cloth. Hindi ko alam kung saan ito gawa, pero dapat ay kaya nitong makatiis kahit sa Peak Realm Sword Aura. Galing ito sa Heavenly Storage. Maaari mo itong isuot bilang undergarments. Ipinagpatuloy ng ating bida ang pagpapakita ng mga dambuhalang kayamanan ng may napakakalmadong tono. Wika ni Sorayang, para naman dito, itong nasa mismong kamay mo ay tinatawag na Poison Repelling Bracelet. Sa ilang aspeto, mas mahalaga ito kaysa sa Treasured Shadow Steel Cloth. Poprotektahan ka nito mula sa karamihan ng mga nakamamatay na lason. Ito naman ang Heavenly Silkworm Blood Robe. Sinasabing ayos pa rin ito kahit matamaan ang bala ng kanyan. Ayon sa sabi-sabi, tinatanggal din ito ang shock. Napakalupit na pag-alma mula kay Yo Sandrine. Hinarap niya ang ating bida ng may nanlilisik na mga mata at winika, young leader. Gumagaan ba ang pakiramdam mo dahil lang binigyan mo ako ng mga bagay na ito matapos mong gumawa ng ganyang mga plano nang hindi man lang ako kinokonsulta? Kahit papano, maikling sagot ni Sorayang habang binalot sila ng dambuhalang tensyon. Literal na napatigil ang ating bida sa tindi ng pangaral ni Yo Sandrine. Wika nito, dapat ay kinausap mo ako tungkol dito noon pa lang. Ano ang punto ng pagbibigay sa akin ng lahat ng regalong ito kung nagdesisyon ka na para sa iyong sarili? Pasensya na, nadala lang ako, paumanhin ang ating bida ng may matikas na paninindigan. Binaling ni Yo Sandrine ang usapan sa kanilang plano. Wika niya, sino ang sasama sa atin? Sasama si Dongpil, sagot ni Sorayang. Iyon lang, gulat na tanong ng dalaga.
Hindi magandang maka-attract ng atensyon paglilinaw ng ating bida. Dito na sumabog ang isang hiling na yayanig sa plano ng ating bida. Wika ni Yosan Green, isama rin natin si Angwa. Hindi, mapanganib, mabilis na tanggi ni Sorayang. Napaka-solid na katwiran ang ibinato ni Yosan Green. Wika niya, kalokohan. Kailangan niyang sumama. Ang anak ng Ice Palace Master na naglalakbay ng walang maid. Kasama lang ang dalawang lalaking gwardya. Sa tingin mo ba ay may katuturan yun? Napakabangis. Mukhang ang ating bida ay nakatagpo ng katapat sa usapin ng loika at pagbabalat kayo habang inihahanda nila ang kanilang dambuhalang paglalakbay patungong Shanxi. Hinarap ng ating bida na si Sorayang si Yosan Green nang may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Wika ng ating bida, hindi ko naisip yon. Gayunpaman, hindi ba pwedeng iwan na lang natin si Anghua sa usaping ito? Maaari itong maging mapanganib. Napaka-solid na argumento ang ibinato ni Yosan Green para manindigan. Wika niya, masyado mo talaga siyang pinapangalagaan. Mayroon pa bang ibang maid sa Divine Cult na may kasing taas na internal energy at mas mahusay magbasa ng atmosfera kaysa sa kanya? Natahimik ang ating bida habang binalot ng malalim na pagninilay. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata, tama siya. Naging consistent si Anghua sa kanyang chi cultivation training. Marahil siya ang may pinakamahusay na internal energy sa lahat ng mga servant. Nagpatuloy si Yosan Green ng may dambuhalang determinasyon para sa kinabukasan ng dalaga. Wika niya, isa itong magandang pagkakataon para sa kanya, sa totoo lang. Hayaan nating magsanay siya ng maayos sa martial arts ngayon. Ako na ang magpapaliwanag ng mga bagay sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag niya ang dalaga, Hua. Opo, miss, masunuring sagot ni Anghua habang ipinapaliwanag ni Yosan Green ang buong sitwasyon. Samantala, sa ilalim ng maliwanag na buwan, yanig ang buong paligid sa presensya ng Demon Lord na kasalukuyang nakaupo sa bubungan ng gusali. Lumapit si Mudam at lumuhod ng may matinding paggalang para magbigay pugay. Wika ni Mudam, nagbibigay pugay ako sa Demon Lord. Uminom ng alak ang Demon Lord at binitawan ang isang matalas na katanungan. Wika ng Demon Lord, kumusta ang Guardian Court nitong mga nakaraang araw? Napakaseryosong ulat ang ibinigay ni Mudam habang nananatiling matikas ang kanyang tindig. Wika ni Mudam, walang mga issue. Napakahusay ng First Leader, kaya naging napaka-efficient na mga bagay-bagay at walang naging mga reklamo. Ang lahat ay consistent din sa pag-improve. Bumanat ang Demon Lord nang may dambuhalang kuryosidad tungkol sa isang bagong henyo. Wika ng Demon Lord, Li Gunsong ba ang pangalan niya? Madalas kong marinig na may talento siya. May intensyon ka bang hayaan siyang magmana ng iyong tungkulin? Sa tingin ko ay medyo maaga pa para magdesisyon, pero siguradong fit siya para sa tungkulin, sagot ni Mudam ng may katapatan. Binitawan ng Demon Lord ang kanyang pinal na utos, dalhin mo siya sa akin kapag nakapagdesisyon ka na. Opo, Demon Lord, huling sagot ni Mudam habang binalot sila ng katahimikan ng gabi. Napakabangis. Mukhang habang ang ating bida ay naghahanda para sa kanyang misyon, ang Guardian Court ay kasalukuyang nagpapatatag din ng kanilang susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Binitawan ng leader ang paanyaya ng may napakakalmadong tono. Wika ng Demon Lord, uminom ka. Sabay na itinaas ng dalawa ang kanilang mga baso at uminom ng walang pag-aalinlangan. Ngunit biglang bumasag ang isang malakas na ubo mula sa pinuno na yayanig sa katahimikan. Literal na nabalot ng matinding pag-aalala ang tapat na si Mudam. Sigaw niya, Demon Lord. Kayo po ba ay, marahil, hindi maganda ang pakiramdam? Bumanat ang Demon Lord nang may matikas na paninindigan sa kabila ng kanyang kalagayan. Wika niya, kahit na gustuhin kong magkasakit, tatanggihan ito ng aking katawan. Hindi ako kailanman magkakasakit hanggat ako ay nabubuhay. Ngunit hindi kumbinsido si Mudam dahil bakas ang dambuhalang pagod sa mukha ng leader. Wika ni Mudam, pero, mukhang medyo pagod po kayo. Dito na sumabog ang katotohanan sa likod ng kanyang panghihina. Matatandaan nakakatapos lang ng 3 araw na pagtuturo kay Sorayang at ang pagpanday ng bagong espada mula sa 4 na sandata ng ating bida. Tugon ng Demon Lord, ginamit ko ang lahat ng chi na mayroon ako sa unang pagkakataon matapos kong maabot ang realm na ito. Hindi pwedeng hindi ako mapagod. Pagkalipas ng ilang sandali,
Dahan-daang tumayo ang Demon Lord at binitawan ang isang katanungang yayanig sa kasaysayan. Wika niya. First Guardian, alam mo ba kung paano ako naging Demon Lord? Konti po, maikling sagot ni Mudam. Nagpatuloy ang leader habang naniningkit ang mga mata sa pag-alala sa nakaraan. Sigurado akong hindi mo ito nakita mismo dahil napakabata mo pa noon. Opo, hindi ko po nakita, kumpirmasyon ni Mudam. Napakalupit na revelasyon ng binitawan ng Demon Lord tungkol sa kanyang madugong nakaraan. Wika niya, nakuha ko ang posisyong ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ang labanan para sa succession noon ay iba sa maraming paraan kumpara sa ngayon. Mas malupit ito at mas mabangis. Karaniwan na ang linlangin ng iyong mga kaaway. Kung kinakailangan, ginagawang hostage ang mga miyembro ng pamilya ng iba at nagdudulot pa ng mga internal na hidwaan. Napatigil ang mundo ni Mudam sa tindi ng narinig na katotohanan. Wika niya. Nabalitaan ko nga po na yon ang pinakamalalang nangyari sa kasaysayan. Napakabangis. Mukhang ang kasalukuyang kapayapaan sa loob ng Divine Cult ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at matinding pagtataksil na tanging ang Demon Lord lang ang nakakaalam ng tindi. Hinarap ng leader ang kanyang tapat na guardian at binitawan ang mga katotohanang matagal nang nakabaon sa limot. Wika ng Demon Lord, kahit ang dating cult leader ay walang nagawa tungkol dito. Wala siyang ganoong kalakas na kapangyarihan. Dahil yun sa ilang mga kandidato, kasama na ako, na nalampasan na siya pagdating sa martial realms. Tumama sa pader ang dating leader. Ang problema ay hindi nasa kanyang martial arts, kundi sa kanyang pagkatao. Nabigo siyang makuha ang titulong Heavenly Demon, at ang resultang inferiority complex ang nagpabago sa kanya para maging isang tyrant. Napakalupit na paglalarawan sa dilim ng nakaraan. Nagpatuloy ang Demon Lord habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng alaala, dahil doon, ang lahat ng demonic martial artists ay nagrereklamo at ang mga executive ay naging corrupt. Maraming tao ang lumisan pa nga sa Divine Cult. Ang mga kandidato at ako ay hindi mga disipulo ng dating leader. Mayroong mga anak ng matataas na opisyal, pati na rin ang mga ordinaryong anak ng mga demonic martial artist. Yanig ang buong paligid sa tindi ng paninindigan ng bagong henerasyon noon. Binitawan ng leader ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang kwento, gayunpaman, hindi ang katayuan ang mahalaga sa amin. Ito ay ang kinabukasan. Ang mahalaga ay kung ano ang dapat naming gawin bilang mga responsable para sa susunod na henerasyon. Mayroong kabuuang 13 batang demonic martial artists na may tamang kaisipan at sapat na husay sa pakikipaglaban. Ang Divine Demon Society, napakabangis na lihim na samahan. Ibinunyag ng Demon Lord ang kanilang dambuhalang hakbang, gumawa sila ng isang lihim na grupo na tinatawag na Divine Demon Society, pagkatapos ay lihim na kinuha ang lahat ng mga martial art technique at miracle medicine. Pagkaraan ng 5 taon, nakabuo kami ng isang desisyon. Nagpasya kaming lumaban hanggang kamatayan. Literal na napatigil ang mundo ni Mudam sa tindi ng narinig. Gulat na gulat ang First Guardian habang binalot ng dambuhalang tensyon ang buong paligid. Napakalupit. Mukhang ang kasalukuyang kapangyarihan ng Demon Lord ay bunga ng isang madugong revolusyon na nagmula sa hangarin para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa gitna ng isang napakasakit na pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng Divine Cult kung saan ang bawat salita ng Demon Lord ay tila dambuhalang saksak sa puso. Ipinagpatuloy ng leader ang kanyang kwento tungkol sa Divine Demon Society nang may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang pighati. Wika ng Demon Lord, walang kumilala sa amin bilang mga karapat-dapat na kandidato, pero nagpatuloy kami. Noong kalahati na lang sa amin ang natira matapos ang kabaliwan na labanang iyon, doon lang kami sa wakas nakakuha ng suporta mula sa mga miyembro ng culto. Isang impyernong yugto iyon. Isang yugto kung saan kailangan naming patayin ang aming sariling mga kaibigan para patunayan ang aming halaga. Hindi sila nagtanim ng galit sa kanilang mga kalaban kahit sa kanilang huling sandali. Napakalupit na paninindigan mula sa mga pumanaw na kasama. Dagdag pa ng Demon Lord habang naniningkit ang kanyang mga mata, naniniwala sila na kung ang kanilang kalaban ay mas mahusay sa kanila, maibabalik nila ang Divine Cult sa landas na dapat nitong tahakin. Nakakagulat. Ang labanang yun ay hindi pa tapos. Literal na hindi makapaniwala si Mudam sa tindi ng kanyang mga naririnig. Yanig ang buong paligid nang biglang mag-iba ang timpla ng usapan patungo sa kasalukuyang plano ng leader.
Wika ng Demon Lord, well, balak ko na itong tapusin sa lalong madaling panahon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ko binawasan ang aktibidad sa labas ng kulto 30 taon na ang nakalilipas? Nagtataka po ako, mabilis na sagot ni Mudam nang may matikas na paninindigan. Bumanat ang Demon Lord ng may dambuhalang misteryo, sigurado akong nagtataka ka. Pagkatapos ng lahat ay nakatingin sa mga bunga ng desisyong yun. Anong mga bunga? Tanong ni Mudam sa kanyang isip habang binalot siya ng matinding kuryosidad. Dito na binitawan ng Demon Lord ang isang napakalalim na realisasyon tungkol sa taktika. Wika ng Demon Lord, ang stagnant na tubig ay nabulok. Ang pagkakaroon ng hindi nakikitang kaaway ay parang tinik sa lalamunan. Gayunpaman, kung masasanay ka na rito, hindi ka na nito guguluhin. Parang isang bulkang natutulog, ang mga hindi pa nakakaranas ng takot ay mas nagiging mausisa kaysa matakot sa kaaway. Hindi ba yun ang perpektong oras para sumalakay at umatake? Literal na napatigil ang hininga ni Mudam sa tindi ng gulat nang mapagtanto ang lahat. Wika niya, ibig niyo pong sabihin. Sabi ni Mudam sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng revelasyon, ang mundo sa ilalim ng demonic path. Napakabangis. Mukhang ang 30 taon na pananahimik ay hindi pala pag-atras, kundi isang dambuhalang paghahanda para sa isang pagsabog na yayanig sa buong mundo. Bakas sa kanyang mukha ang isang pambihirang kasiyahan habang pinagmamasdan ang kanyang napiling disipulo. Wika ng Demon Lord, tiyak na nakakuha ako ng isang napakahusay na tagapagmana. Kinaumagahan, yanig ang kalsada sa pag-arangkada ng grupo ng ating bida patungong Shanxi habang si Dongpil ang nagmamaneho ng kanilang dambuhalang karwahe. Napakalupit na pagkamangha ang binitawan ni Yo Sangrin habang sinusuri ang loob nito. Wika ni Yo Sangrin, napakagaling nito. Napakalaki at napakaganda. Maaari na rin tayong matulog dito. Hindi pa ako nakakita ng karwahe na ganito kaganda. Saan mo ito nakuha? Napaka-solid na paliwanag mula sa ating bida. Wika ni Sorayang, alam mo ba kung paano binihag ang Poison Dragon Pavilion Master ng Tang Clan sa Divine Cult? Well, ang Tang Clan ay dalubhasa rin sa lahat ng uri ng armas at makinarya. Ang karwaheng ito ay ginawa gamit ang kanilang mga kasanayan. Ito ay isang karwahe na gawa para sa labanan. Nakuha ko ito mula sa Internal Enlightenment Facility Master. Literal na napatigil ang hininga ni Angwa habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng marangyang sasakyan. Sabi ng ating bida habang naniningkit ang mga mata, tuluyan na siyang nahumaling. Wika ni Angwa, napakagara nito. Bumanat muli si Yo Sangrin nang may napakakalmadong tono pero may halong pambubuyo. Wika ni Yo Sangrin, gayunpaman, diretso na ba tayo sa Shanxi? Maganda sanang dumaan sa mga tourist spots. Hindi tayo nagbabakasyon, malamig na tugon ni Sorayang. Napakalupit na pangungulit. Inakbayan ni Yo Sangrin si Angwa para kumuha ng kakampi. Wika ni Yo Sangrin, ano sa tingin mo, Hua? Hindi mo ba gustong huminto at gumawa ng mga touristy things? Ha? Oo, gulat na sagot ni Angwa. Huwag mong subukang imanipula si Angwa. Saway ng ating bida habang binalot sila ng asaran. Ano sa tingin mo, Hua? Muling pang-uudyok ni Yo Sangrin. Literal na naguluhan ang tapat na si Angwa. Wika ni Angwa, well, pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang destinasyon kung saan sinalubong sila ng young leader ng Hao Sect. Humarap si Gang Yachi ng may matikas na paninindigan at winika, pagbati sa pagiging young leader ng Divine Cult. Matagal na rin nung huli tayong nagkita. Tunay nga, matikas na tugon ni Sorayang. Bilang huling banat, binitawan ni Gang Yachi ang kanyang dambuhalang layunin. Wika ni Gang Yachi, naghahanap ako ng mga paraan para matulungan ka. Hindi ko akalain na darating ang pagkakataon ko ng napakabilis. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong pakikipagtulungan sa pagitan ng Divine Cult at ng Hao Sect sa lupain ng Shanxi. Sa gitna ng isang napakaseryosong negosasyon sa pagitan ng ating bida at ni Gang Yachi kung saan ang bawat impormasyon ay tila dambuhalang revelasyon para sa kanilang paglalakbay. Hinarap ng ating bida ang young leader ng Hao Sect nang may matikas na paninindigan at binitawan ang punto ng kanilang pag-uusap. Wika ng ating bida, well, nangyari na ang dapat mangyari. Maaari na ba tayong dumiretso sa punto?
Bumanat si Gong Yachi ng may napakakalmadong tono habang inilalatag ang mga posibleng ruta patungong Shanxi. Wika ni Gong Yachi, mayroong tatlong paraan para makarating sa Shanxi mula rito, pero isinasaalang-alang ang iyong karwahe, aalisin ko na ang dalawang ruta na mangangailangan na dumaan kayo sa tubig. Gayunpaman, ang huling ruta ay mangangailangan din na isakay ang karwahe sa isang barko. Maaari kayong makarating sa Hunan sa pamamagitan ng lupa, pero para makalusot sa Hubei, kailangan nyo ring tawirin ang Yangtze River. Mas mabuting humingi ng tulong mula sa Yangtze River Stronghold. Literal na napatigil ang ating bida sa narinig at nagtanong ng may matalas na hinala. Wika ni Sorayang, ang Yangtze River Stronghold. Ang tinutukoy mo ba ay ang grupo ng mga bandido? Napakalupit na organisasyon ang Yangtze River Stronghold. Ito ay isang sikat na samahan ng mga bandido na binubuo ng 72 Green Forest Strongholds at 36 na Yangtze River Strongholds. Ang kanilang antas ay napakadambuhala kaya hindi na sila pwedeng ituring na mga simpleng bandido lamang. Yanig ang buong rehiyon sa tindi ng kanilang puwersa. Kung pagsasamahin ang kanilang lakas sa bundok at sa tubig, sila ay kasing lakas na ng isang buong martial sect, kaya ang mga maliit at medium-sized na sekta at angkan ay hindi hamak na katapat para sa kanila. Hinarap ng ating bida si Gong Yachi ng may seryosong mukha at nagtanong, hindi ba sila magdudulot ng anumang problema, hindi ba? Dito na nagpakawala si Gong Yachi ng isang dambuhalang katiyakan base sa mga batas ng mga bandido. Wika ni Gong Yachi, para ang isang grupo ng mga bandido ay manatiling matatag sa loob ng mahabang panahon, kailangan nilang sumunod sa tatlong panuntunan. Isa na rito ay ang walang mali na pagtupad sa mga kontrata. Ginagarantiya ko na hindi sila magdudulot ng anumang problema. Ngunit ang problema ay maaaring magmula sa isang bagay na ganap na kakaiba. Literal na nanlaki ang mga mata ng ating bida sa tindi ng huling hirit na yon. Gulat na gulat si Sorayang habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng tensyon. Ano? Napakabangis. Mukhang ang paglalakbay patungong Shanxi ay hindi lang basta pagtawid sa ilog, kundi isang madugong pagtahak sa teritoryo ng mga dambuhalang bandido kung saan may panganib na hindi pa inaasahan ng ating bida. Lumipat ang eksena sa Hunan Province, Changsha kung saan ang hangin ay puno ng dambuhalang rebelasyon at tensyon mula sa young leader ng Hao Sect. Hinarap ni Gong Yachi ang ating bida na si Sorayang at binitawan ang mga impormasyong yayanig sa kanilang paglalakbay. Wika ni Gong Yachi, ang Steel Blood Fortress. Mayroong impormasyon na ang Silent Wind Squad, ang pangunahing squad ng Steel Blood Fortress, ay lihim na patungo sa kanluran mula sa hilagang silangang bahagi ng Zhejiang. Napakalupit na ulat. Ang Silent Wind Squad, ang squad na yon ay binubuo ng mahigit 300 miyembro. Para saan kaya sila kumikilos sa gitna ng ganitong sitwasyon? Bumanat muli si Gong Yachi ng may napakakalmadong tono habang binalot sila ng dambuhalang misteryo. Wika niya, ito ay aking personal na opinyon lamang, pero, naniniwala ako na sinusundo nila ang kerida ng pinuno ng Steel Blood Fortress. Literal na napatigil ang mundo ng ating bida sa tindi ng rebelasyong ito. Yanig ang buong paligid sa gulat na reaksyon ni Sorayang. Wika ng ating bida, ang kerida ng pinuno ng Steel Blood Fortress. Napakabangis. Mukhang ang plano sa Shanxi ay lalong nagiging komplikado dahil sa paggalaw ng mga dambuhalang puwersa na may dalang hindi inaasahang motibo. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.